May buntag ka na tanan, mga kaigsunan. So, yan na punta, pagsimba, pag-alagad sa ato ang Ginoo, mao'y tag-iya sa ato ang mga ginabuhi. Tapos tanan, tag-iya sa atong kaluwasan, pinakabit ang Ginoo Jesus. So, anda mo na ito, ato ang nahuna o kasing-kasing sa ato ang pagpadayon, no? Sa pagtuod sa iyong mga pulo. O sa di pata mo padayon, sa unsay ato ang sugdan sa milabay, na ato nga pagtuon, ato una nga pasalamatan, ang iyon, atong buhay nga Diyos, na iyatang ubanan, iyatang tabangan, hindi nga kabuntago, magampo ka. O among halangdon, luluyon kayo na mong amahan, lagi ni undang amo ang pagdahig ng pasalamat, iyakan mo. Kaya pinaagi ni mo, Diyos, padayon mi, kanina, nagdungtad, kinitungod sa imong grasya kaluoy. Gani, di na mo kalimtan ang imong kaayos, tungkol simana, ang among mga kinabuhi, imong iprotektaran, malayo sa kadaugan. O bisan po, padayon ka naghatag ng mong kusog, sa among inadlaw-adlaw, mga trabaho. Salamat kayo nga pinaagi sa kusog nga imong gihatag kanamo. Nakasugakon mig pagtrabaho sulod sa unang kaadlaw. O salamat po sa imong paghatag sa amo ang mga panginahanglan matag adlaw. O Diyos, way sama nimo nga angay namong daygon, angay namong pasalamatan ining among mga kinabuhi. O usab, ngayon po may kapasaluanan ining nakabuntagon, kita man gyud nimo tanan namong mga gihimo tibok simana. O kita nimo ang among mga kalabasan. Kita nimo ang among mga buhat nga dili makapahimuot diha kani. Usa ni ami ngayo og masaluanan hinaot nga imo na purmi. Ugasan sa bililong dugo ni Jesus maorganay amo ang padayon lagi saligan nga mahimo ni mapasaylo, mahimo ni mabalaan, mamatarong, angayan na mga magsisimba kanimo nining matahong kabutang. O Diyos, nauman namo na kami nahimo ng limpyo, nahimo namin balaan, putli sa mga tubangan nining kabuntagon karon pinaagi sa dugo ni Ginoong Jesus. Ug usab ngayon na kumig grasya kaluoy, tabang ikanimo sa among padayon nga pagtuon sa amo ang nasugdan sa milabay nga pagtuon namo hangyo mi ang imong balang espiritu aktibo nga motabang kanamo karon sa imong alagad o bisan pod sa mga maminaw sa imong mga pulo. O Ginoong Dios, nauman namo nga di minimo biyaan kalipdan karon, ripo namo tanan nga mga tigpaminaw nga unta imo pud silang panalanginan. Ang imong pulong maogi mahimong pagkaon diya sa ilang mga talag nga mao imong hayag sa unsay tuuhan o kinabuhi. O mo na Ginoong Dios, among itugyan tanan diya lamang sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen. Amen. Ato ang padayonon, no? Ato ang tunad sa milabay. May tungod sa pangutana nga kung sa may gisulti sa Dios, may tungod sa sinulog o sa pista, no? Sa kanang gitawag og Black Nazareth. So ang ato ang iskutan unsay gisulti sa Dios, dili unsay gisulti sa tao. So ato ang pupusan, ang ato ang pasahi nagibasa sa milabay, Exodus, no? Natumabdihan ato ang mga Biblia sa Exodus chapter 32 verse 1 to 10. Exodus 32 uno hangtod sa versikulo 10 ug akong basahon sa ubad sa Bisaya. Karon sa diha nga nalantaw sa mga katawhan nga si Moises nga dugay sa pagkanaog gikan sa bukid, ang mga katawhan nagtigom sa duol ni Aaron. Umingon diha kaniya, tindog maghimo tag Dios nga maoy maguna kanato kay may tungod ni Moises ang tao nga nagdala nato gikan sa yuta sa Egipto, kita wala masayod kon naunsa nahitabo kaniya. Si Aaron ingon diha kanila, tantangan ninyo ang mga aryos nga bulawan nga naa diha sa mga dalunggan sa inyong mga asawa, sa inyong mga anak na mga lalaki o sa inyong mga anak na mga babae. O dala diri kanako. Dayon ang tanan ng mga katawhan nanangtang sa mga aryos nga bulawan nga diha sa ilang mga dalunggan o idalang kini ngadto kang Aaron. Unya iyan ang gikuha
gikan sa ilang mga kamot o iyang gipurma. Kini uban sa pagkulit sa kaymanan o gihimong usa ka nating baka. O sila mingon, mao kini ang inyong Dios o Israel nga nagkuha kaninyo pagawas gikan sa yuta sa Ehipto. Karon sa dihang nakita kini ni Aaron, siya nagbuhat og altar. At tumangan nini og si Aaron mihimong usa ka pagpahibalo nga nagingon, ugma mao na ang pista alang sa Ginoo. Busa sa sunod nga adlaw sila ni bangon pagsayo og nihalad sa sinunog nga mga halad o nagdalag mga halad sa kalinaw. O ang mga katawhan ng lingkod nga nangaon o nanginom o nanindog nga nagpasundayag. Dayon, ang Ginoo ni sulti diha kang Moises. Kanaog na ngadto sa ubos. Kaya ang imong mga katawhan nga imong gikuha gikan sa yuta sa Ehipto nahugawa na sa ilang mga kaugalingon. Sila dali ra kaayong nitipas gikan sa dalan nga akong gimando kanila. Sila naghimo na alam sa ilang kaugalingon og natimbaka og nisimba niini og ni sakripisyo og niingon kini mao na ang inyong Dios o Israel nga maoy nagkuha kaninyo gikan sa yuta sa Ehipto. Ang Ginoo ningon diha kang Moises, ako nakita kining maong mga katawhan o tanawa, sila mga gahiw ulo, mga badumon na mga katawhan. Nagkaroon pasagdi na ako mag-inusara ng akong kapungot, mudilaab, pato kanila, o nga ako silang laglagon. Now when the people saw that Moses delayed coming down from the mountain, the people gathered together to Aaron and said to him, come, make us gods that shall go before us. For as for this Moses, the man who brought us up out of the land of Egypt, we do not know what has become of him. And Aaron said to them, break off the golden earrings which are in the ears of your wives, your sons, and your daughters, and bring them to me. So all the people broke off the golden earrings which were in their ears, and brought them to Aaron. And he received the gold from their hand, and he fashioned it with an engraving tool, and made a molded cup. Then they said, this is your God, O Israel, that brought you out of the land of Egypt. So, when Aaron saw it, he built an altar before it. And Aaron made a proclamation and said, tomorrow is a feast to the Lord. Then they rose early on the next day, offered burnt offerings, and brought peace offerings. And the people sat down to eat and drink, and rose up to play. And the Lord said to Moses, go, get down, for your people whom you brought out of the land of Egypt have corrupted themselves. They have turned aside quickly out of the way which I commanded them. They have made themselves a molded cup, and worshipped it, and sacrificed to it, and said, this is your God, O Israel, that brought you out of the land of Egypt. And the Lord said to Moses, I have seen this people, and indeed it is a stiff-necked or stubborn people. Now, therefore, let me alone, that my wrath may burn up against them, and I may consume them. So, dayon na nato sa pagtuon, no? Kining maong pasahe. So, sa akto ng introduction sa Milabay, kining nga pula, no? Sa January, grabe, ang Pilipinas kanang gitawag og bibo o hugyaw, no? Sa mga tao tungod sa ilahang gitubuhan, no? Nga pagsaulog nila sa gitawag og sinulog o gitawag nila pista sa itong Nazareno, no? Black Nazarene. Ganit sa ato na nga na bawan sa Milabay, daghan usab ang mga lugar, no? Mga dapit
nga naa ni Duyo sa pagsaulog niini. O tungod kay daghan man pod no ang niila nga kini usa ka gitawag og religious nun nga fiesta o kanang gitawag selebrasyon nga kuno gituohan ni nga alang nila nagpasidungog sa Dios. Nga kuno nakahatag ni og kaayuhan sa mga sakit. Nakahatag ni og pag-uswag sa ilang mga kinabuhi, no, sa mga material nga mga butang. Naan daghan pod ang nagunahuna nagtuo na ang Dios nalipay. No, kay ila kung tan-aw ng palilugi, ilahang mga negosyo, ang ilahang mga rugi panananginan kuno sa Dios tungod aning Santo Niño, aning Black Master. Busa mo na nga ilang interpretar na tungod kay maunay dagan sila kinabuhi nga sa ilang paghimo ani nalipay ang Dios. Nalipay sa gitawag og sinulog o sa pista sa itong nga Nazareno, no, sa ilang kaugalingon nga una-una. Kaya ato ang gipukusan ron unsa may gisulti sa Dios may tungod. Noon sa ato ang introduction sa Milabay, napoy uban no nga nagtan-aw niini na mainiton gyud pud sila nga nagpahibalo o pahibalo nga kini maong pesta usad gyud pud kuno ni ka pagsimba sa mga Dios o sa mga dili tinuod nga Dios nga alam nila po nagigani sa pagano nga gikasilagan sa Dios. Kaya lagi mao man no ang matag usa ka tawo libre man nga mohatag sa iyang kaugalingon nga opinyon. Pero ang pangutana unsa may gisulti sa Dios? May tungod sa pangutana nga mao ni. Unsa may huna-huna, unsa may gisulti sa Dios may tungod sa sinulog o sa pista sa Black Nazarene o sa ito man. So mao ni ato ang concern. Unsa may gisulti sa Dios dire dinhi sa iyang mga pulong. So ato nga tan-aw no sa Milabay kung unsa gyud ang mga naguna nato nga nakatunan unsa gyud ang gisulti sa Dios sa iyang kaugalingon diha sa iyang mga pulong nga asa man ang iyang mga pulong ron naa sa Biblia. So sa ato ang gibasa kita nato no ang kasaysayan may tungod sa pagpakigsulti sa Dios sa iyang mga katawan human sila sa gani kaluyan gikuha sila sa pagkaulipon nila sa Egypto di pait ilahang kinabuhi dito. Kung naluoy ang Dios salbar sila pinaagi ni Moises o mauto maniadto sila sa bukid sa Horeb o sa Sinai. Dito itagaan sila sa kabubuton sa Dios naking covenant sa Dios nga mao ang napulok ka sugo. So mo ato ang gisugdan no sa Milabay unya niini maong pagtun dunay duha ka mga prinsipyo nga ato ang fokusan ug human ato ang una niini nga una nga ang pagsaulog sa sinulog o pista sa itong Nazareno pareho ra ni sa gibuhat sa mga gitawag o gahig-ulo o badlungon nga mga Israelita. So ato na nga nakita sa Milabay. So karon mo focus ta sa ikaduha ang pagsilaog sa kasupog sa Dios batok niadtong nagsimba o nagpasinungog sa binuhat nga Dios. So mo ni ato ang tiwason nasugdan na pud nato. Pero tanaw na to ang mga argumento no kay naamang yun sila yung mga kanang gihimo nga mga pagpangatarungan tapos sila gihimo nga pag-justify nga kanang ginagihimo dili ra gyud na masuko ang Dios ana. No? Gamit po kunuhay ang mga bersikulo pero wala gid atong tan-awon kung pwede ba no ang ilang mga katarungan nga mupamatarong mo justify sa unsa ilang gibuhat nga wala ra masuko kuno ang Dios nila. Pero atong tan-awon dili nga kamuntagon. Ikaduha nga prinsipyo yan human naman ato ang una ini nakapasuko pag-ayo sa Dios. Ang nakapasuko pag-ayo sa Dios. Nakapasuko pag-ayo sa Dios ang pagsimba o ang pagpasidungog sa binuhat na Dios. So
Karon ang pangutana, giunsa man di ay sa Dios sa pagsupak, no? Ang gibuhat sa mga Israelita. So ang question, nahimuot ba? Nalipay ba ang Dios uban sa ilang gihimo nga piyesta o selebrasyon? So sa katong gihimo sa mga Israelita, di ba nagkuha na po sila? Nag-celebrar po sila piyesta. So unsa man, nalipay ba ang Dios adto? So tinaw sa atong gibasa, no? Nawala gyud nahimuot ang Dios. Kung sa may nakita nato sa atong gibasa, ang Dios ni batok, no? Ni supak diha sa balaan nga unsa man kaungod. Gani matanaw nato nga kun dili pa tungod sa gitawag og pagpangalyupo, no? Ni Moises, kining tanan nga mga katawhan impas. Mga kurot din sila og kamatay. So, karon, basahon nato ato ang pasay. Kaya na nata, iron nata sa verse 7 to 10, no? Exodus chapter 32, verse 7 to 10, mo niyang ato ang basahon. Sa gisulti din ang Ginoo ni sulti diha ka Moises, tingnan niya Moises, kanaog Moises. Ngadto sa bus. Kaya ang imong mga katawan nga imong gikuha gikan sa yuta sa Egypto, ingon ang Ginoo, kabalo siya kayo, nahugawa na. O, di ba? Nahugawa na sa ilang mga kaugalingon. Unsa may nakahugaw nila kay ilang gisupak ang balaod sa Dios. So unsa di na kanang magsusupak sa balaod sa Dios, ang termino sa Ginoo na hugaw. O, nahugawa na sa ilang mga kaugalingon. And verse 8, sila, yung ipakita ni Moises, dali ra kaayong nitipas gikan sa dalan nga akong gimando kanila. So mao gyud ang kasing-kasing haning mao mga katawan. Sila nihimo alang sa ilang kaugalingon o nating baka. Di lang nihimo kundi ang describe din di ba kay uban nihimo o may sayop nihimo pero unsa pa gyud? Ni simba gyud niini. Di ba ang rason sa uban dili manggod natural man din ang naa niya. Di man na mo isimba pero kani klaro man jud kayo basta mo buhat isimba. Mo ni ingon ang Ginoo dinhi. Klaro ba? Sila dali ra kayo nitipas gikan sa dalan nga akong gimando nila. Sila naghimo alang sa ilang kaugalingon og nating baka og ingon ang Dios. Ni simba niini. Og ni sakripisyo pa gyud niini. O mingon, kini, mao, ang inyong Diyos, o Israel, nga mao'y nagkuha ninyo, gikan sa yuta sa Ehipto. Di ba atong gitunan sa Primero, nga ang ilang motibo sa ilang paghimo, dili man dito mao'y gisimba. Di ba? Umangat anak sa milabay. Pero ingon ang Diyos, dili, oy, disimba sila anak. O gigisulti sa Diyos niya ka Moises. Kaya mga to, gagama sila, kay gusto sila, nga naagi dayon ang Ginoo yung nila, apurado ba mga tao? Pagpunto kaayo God, naog sila, wala pagali, no? Sa mga kuto, wala pagali, si Mana, no, wala pa na, abot og bulan, wala na. Disimba na, nihimo na sila kay lagi, ang kinaiya, kana bang apurado, gusto dayon naa ang Diyos, kuyog-kuyog nila. So, niresulta, paglapas wala sa Diyos, pero kung sa may lang motibo to, magama sila ato, pero ang ilaha ito nga mao nga ila imaginon nga naa ko yung nilang Dios. So unsa may gingon sa Ginoo? Isimba man. Di ra man toy nila gihimo. Kun dili tanaw kay verse 8. Sila dali ra kayo mitipas gikan sa dalan nga akong gimando kanila kay ingnan gyud siya nga ayaw gyud kama. Sila naghimo alang silang kaugalingon og nating baka ug yun sama sila pagulagway sa Dios. Ang Dios man ingon gyud. Nisimba nini. So bisan pag ingon sila nga di man ninamo simbahon, ikaw man gyud pero basta mo gama, ingon gyud dinhi ni simba gyud. Nya makalusot ka ilahang rason. Nga wala man ninamo gisimba, ingon ang Ginoo, nagama sila nating baka, bisan ilang motibo adto nga di man gyud nila isalikway ang tinuod nga Dios, diba wala ta tuon. Pero ingon ang Dios, ni simba niini. Ang nakapapagod ni sakripisyo ni ini. Unya, niingon pa yun, kini mao ang inyong Diyos. O Israel, nga mao'y nagkuha, kaninyo gikan sa yuta sa
So unsa may gi-describe na nga mao ni kadto man gidama nila nga representante kunuhay sa Dios. Ya, mingaw man sila nga wala man. Sa man eh. Di ba? Verse 9. Ang Ginoo niingon diha kang Moises, akong nakita. Grabe kagamana ng Ginoo, no? Si Moises o ang Ginoo dito sa bukid sa Sinai aning tumura. Nya nag-istorya na silang Moises. Kabalo siya ang sa gipangbuhat sa ato pa bisan asa na ang Dios. Munang dikta moingon nga wala ang Ginoo. Kawala ka din kania lang daan kabalo na siya kung sige buhat sa mga katawan ni gidala ni Moises. Mo na siya ang Ginoo ningon diha kang Moises akong nakita. Ining maong mga katawan o tanawa sila yun sa pag-describe kahig pulo padungon nga mga katawan. Makadabang nagpatitig sa lihok. Nan karon anak yung Ginoo pasagdi nga ako maginusara nga ang akong kapungot nga di masuko ang Dios na ay mga panahon masuko yun ang akong kapungot yun siya unsa pagin pag-describe mudilaam ato kanila og nga ako silang sa aman kanang palabyo laglagon ba ingon siya. Now therefore let me alone that my wrath or anger may burn hot pag yun. Unsa ka masuko ang Dios kung magbuhat o Dios bisan pag ingon sa represent para na niya dili gid siya musugot against them and I may consume uto na ko sila. So karon ang pangutana ngano man nga nasuko padayo ang Dios. Ngano man nga nasuko padayo ang Dios sa maong mga katawan. Nganong unsa may kasukan? Kay ang Dios nisulti kang Moises ng maong mga katawan versikulo 8 tanawa gali sila dali ra kaayo ni Tipas. So unsa ka delikado dili ano kanang dili maminaw bitaw sa pulong sa Ginoo din. Si maminaw di humat Tipas na po dayon. Pag pa lang gisulti. Sila dali kakayo ni Tipas gikan sa dalan nga akong gi mando kanila. Sila naghimo alang sa ilang kaugalingon ug dating baka unya di kang nagama nisimba nini o gisakripisyo diha niini. They have turned aside quickly out of the way which I commanded them. They have made themselves a molded calf and worshipped it and sacrifice to it. So, klaro, no, ipakita din yung gikuba nila, ibungkag nila. Ining maong mga katawan ang sugo, ang kamanduan sa Dios nga gihatag diha kanila aron sa naman kong sugo ra ko to aron ilang buhaton. Pero ang naitabo sa maong sugo, wa nila buhatan, nagbuhat noon sila di mao. Diba? So, unsa man ang nga kamanduan ang giguba nila sa mga katawan sa Dios. Diba? Unsa man nga kamanduan? Unsa nga sugo, di ba? Sa verse 3. Unsa man sa Exodus 20, verse 3. Dili ka magbaton o magbupot, no? O lain nga mga Dios, small d, sa atubangan ko. You shall have no other gods before me. So, di ba? Hindi na siya na. Ang Dios ni Franca, ni Sulti, nga wala na lain pa nga mga Dios. Di ba? Kung sa gingon sa Mateo 22, na ikugmao na to ang Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing sa tibuok natong talag sa tibuok natong una-una o kusog, di ba? So, tibuok. So, muna nga siya, dili yun gusto nga naay lain nga Dios. Kaya kung naapay lain nga Dios, so di na tibuok. Di ba? Dili na mausa imong gugma kay managhan naman. So muna nga, imong gid siya nga, di siya gusto nga nailain nga mga Diyos. Gusto niya na siya lamang, no, only ang kinahanglan nga tahuron, ang kinahanglan nga kahadlukan, kinahanglan nga simbahon, yukbuan, ingon nga Dios,
kay ingon siya sa iyang mga pulong wala na ilain pa nga sama ganiya. Mao na nakita gisultihan, di ta pa bato doon, iyang gidetalye. Verse 4 to 6. Exodus 20 verse 4 to 6, so gidetalye niya. Kung sa may ang gisulti, dili ka magbuhat o mubuhat alang sa imong kaugalingon, Exodus 20, 4 to 6. Dili ka mubuhat alang sa imong kaugalingon o usa ka kinulit na larawan sa Dios. Dios usa bisan unsa, klaro man usa bisan unsa nga pagkapareho sa unsay naa sa kaitasan o naa ilalom sa yuta o diha sa katubigan ilalom sa yuta. Di ba? Ikaw dili musimba nila, di mo alagad kanila. Nga naman, ingon siya kay ako ang Ginoo nga imong Dios. Pareha, unsa man? Ako abuhuan. Ako masilos nga Dios. Di ba? Nga nagbisita sa pagdadautan sa mga amahan, diha sa anak, diha sa mga anak, diha sa ikatulog, ikaapat ka mga kaliwatan, niya atong kinsa nasilag ka na po. Grabe gila na no, kanang musimba sa mga Diyos, no? Mga buko siya rin, nasilag. Ang termino sa Ginoo na kanang inana nga mga tao, nasilag na niya. No? Niya atong kinsa nasilag ka na po. Aban nagpakita, tanawa, may gugmaong kaluoy, dili ra sa usa, sa mga linibo, niadtong naigugma kanako og nag-amping sa akong mga kasod. Niadtong naigugma nako sa tibuok nilang kasing-kasing sa tibuok nilang kalag o sa tibuok nilang una. So, kita na to, no? You shall not make for yourself an idol or a carved image or any likeness of what is in heaven above. Klaro man ilang urnas manitanan, di ba? Or on the earth beneath, or in the water under the earth. So ano mangita, mangyat bisag asa man sa langit, sa lalong ingon siya wala ayaw lagi. Kaklaro anak sugo. Di ba? You shall not worship them or serve them. Agoy, tanawa. Karon sa gibuhat ng tao. Grabe ka. Kung kita ay tanaw, kita nadala ng ayo ang mga ginama. For I, the Lord your God, am a jealous God. Ika, mga bugo ang Ginoo nga kana na may kong ginadala niyang binuhat. Di ba, ingon diri sa Roma 1:25? Sa may gingon sa Roma 1:25. Kung sa may naghimo, kung kana may gipulihan nila sa binuhat. Di ba? Roma 1:25. Kakita ka, kung sa lagi gihimo niya, kakita ka, kung sa isulti sa Ginoo, makaingon ta nga grabe ang mga tao. Kung sa gingon nila, Roma 1:25, for they exchange the truth of God for a lie. Kay Diyos ba na yan ang ilang ginadala? And worship and serve the creature rather than the Creator who is blessed forever. Tanawa ang sa ilang gipuat. Kinsa man ilang gipasidunggan kana mang mga nawag ibali nila. Ilahang ilisdan ang Dios. Alam nila nalipay ang Dios. Lipay yung anak, kaklaro anak. For they exchange the truth of God for a lie and worship and serve the creature. Mga binuhat pa. Rather than the Creator who is blessed for them. So, ini, inaw kayo sa atuang po nagi basa din. You shall not worship them and serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God. Tanawa, tungod siya ang pangabugo, visiting the iniquity of the fathers on the children, on the third and the fourth generations of those who hate me, but showing loving kindness to thousands, to those who love me and keep my commands. Ipakip lagi ginag niyang suko. Dili nga
Kana bang himuon ba nga ayong-ayumon ba? Para lang yun mo ikyas, buhat lang yun, ikip yun na siya. So dini, klaro kaayo, kung unsay, ginilit yun sa Diyos, na dilit yun mo buhat, dilit yun mo gamit o simbolo, perting karuha yun, hulagway kaniya diha sa pagsimba. E kuan yun si anak. Tawag anak, mga bughugin si anak. Ug mao ni no ang ikaduha masugo diin ang mga Israelita. Sige mo sa mga Israelita gali nagpabadlong, nagpagahi sa ilang mga ulo, nagdumili sa pagtuman hinuon naa nagpakasala, pinaagis paglapas ni mao sugo sa Dios. Ug ang kasuko ug kini ug ang nakapasuko pagid diini. Kaya kining maong ikaduha nga sugo sa ato ang panahon ron, ila ni gisulayan ni Buwagtang. Ni atim gid nila wala ni. Gitangtang ni nila sa napulo nga sugo para matumanan ang ilahang gusto nga buhaton. Unya ang nakapait pa gyud kay ika napulo mao gibutang nila dito sa ikaduha. No? Maoy gihimo nilang ikaduha aron pud kunuhay mapulo ra gihapon. So inana karabildi ang tao nga makasala. Kay sila mulanes gyud nga kining napulo kuno ka mga sugo wala gid kuno ni nagdili. O gini ilahang gisigig paningkamutan nga mailad ang mga tao. Una nga sa Reformation di gyud sa ganahan na ay mo translate sa Bible. Nakapagalit to gilubong na, kalimutan singala to gilubong, gikukuk pag nila, umod sila kasupok, manong gitranslate ang Bible. Kaya sila ranay authority, mo translate, kaya mahibawaan man sa mga tao kung sa'y tinuod. So, kita na to. Kaya alam nila, what yung kuno gadili, ang napulo ka, sugo, sa paghimog, simbolo, representasyon sa Diyos, kay kuno ang gidili ragyod mao ang pagsimba sa laing mga Dios. Ato nang ikuha ng argumento sa milabay, di ba? Pero kining maong klase sa pagpangatarungan mao ra gyud klase sa pagpangatarungan nga paglipat, no? Kada bang pagsalipod sa unsay tinuod nga isyu. Kay sa ato nang nakita ang mga Israelita, di ba, sa ato ang sa milabay itong ditunan, wala man gyud sila tinuod nagpasabot nga ila nag-isalikway ang Ginoo sa ilang paghimo og Diyos, wala man to. Di ba to mo ituyo nila nga isalikway na ang Ginoo, di ba? Dahil muadto na sila sa laing mga Dios, dili oy. Aron nga simbahon, wala sila naguna-unaan. Kaya naara gyud sila una-una, nga gusto lang gyud sila, wala gito. Ang Ginoo, dilitig kuyog nila. Bisag ang tinuod naa naman gyud ang Ginoo, kay naa man siya sa tanang dapit. Di ba? Basta sila nga Ginoo, kuyog-kuyog nila. Busa, tungod anang kinaiya, naghimo na lang yun sila larawan. Musiba, nga ilaha, nga simbolo sa Ginoo. So, muna nga, sa ilang pagsaulog, di ba? Nagsaulog man sila yun. Di ba? Sila miingon nga ugma, mauna ang pista alang sa Ginoo. Dili sa Diyos-Diyos. Ang ingon, sa Ginoo. Pero nagawa na sila, nating baka na Diyos, pero ingon sila, ugma, mauna ang pista sa Ginoo. So, maura man ang ideya karon. Yeah. Tomorrow is a feast to the Lord. Di man para ato feast atong ilang igama nga nating baka sa Ginoo man ang ilahang motibo. Pero ang pangutana, yung dawat ang Ginoo sa ilang reason, nalipay ang Ginoo sa ilang rason. Oh, maayo po no, sige mo di ay ginumdum na ko, gagama, gid mo, Diyos, para na ko, kay, pasabot na agit niyong kasing-kasing rin ako. Di mo na Ginoo, diyan nila. Nga mako ko'y ilang una-una ron, nga sige sila dala-dala, abot ko sa mga dagat, naarabay nalunod ko yung ambot. O nga naman wala man, ang katong ilang dala-dala, wak man ning luwas, nga nung ipalunod man. Ay, mingo rin, pagsulay rin na. Mga kaigsunan, maumanit, tanawa. Kung
Niuyon pa ang Ginoo, sila Ginoo, nalipay ang Ginoo nila. Sa mga Israelita, kaya mga naman nagdama man sila ito. Dili man tungod kay ilang biyaan ng Ginoo, kundi para sa pista sa Ginoo nga. Diba? So, sa may response sa Diyos na ini. Ngayon mo, nalipay ba siya? Muna ang puntana. Muna ang question. Diba? Sa atong libasa, yun, nalipay ang Ginoo. Dinoon ang Diyos, o sa isulti, sa ato ang basahe, nasuko yun pag-ayo sa ilang gibuhat. Niining maong, mga katawan, tungod kay sila, yung saan naman noon siya pag-describe? Mga buutan ng mga tao. Kahit ulo. Na, ang Ginoo mo ginanagiyon, mga kahit ulo. Ngayon saka, ang Ginoo na ilang gihimo ron, yung Ginoo ilipay ko na. Diba? Klaro kayo, Exodus 32 verse 9. Nga, isultihan din sila sa Ginoo nga mga gahi ulo. Kung mga nagpatikig sa liog, mga nagpaggahi. Nga nagdumili sa pagsunod sa iyang Ginoo. So, unsa man subuha ang ilahang gilapas. Dili ang una nga sugo, kundi ang ika-duha. Nga nagingon, dili ka magbuhat. Alang sa imong kaugalingon ug usa ka kinulit nga larawan sa Dios o sa bisan unsa nga pagkapareho sa unsay naa sa kaytasan o naa ilalom sa yuta o diha sa katubigan ilalom sa yuta. Mao gyud ka klaro ani. You shall not make for yourself an idol or a carved image kana man gikulit or any likeness of what is in heaven above. So sa mga kurang na sa langit, ngayon sa di man yun na pwede gapon, or on the earth beneath, or in the water under the earth. So klaro, Exodus 32 verse 4. So mga may bawaan na to, ang gining maong obserbasyon sa dugang ipalig-on pag yun sa unsay gisulti sa Dios ni Moises. Diba? Deuteronomy 4, 14, 18, na to. Sulat ni Moises, Deuteronomy 14, padulong sa 18. So, gisuportaran pag yun na, ipalig-on pag yun na. Ang kamatuuran nga, di yun pwede magbuhat o kinulit o pinimo, nga larawan. Tanawa gali. Deuteronomy 4:14 to 18, o ang Ginoo ni mando kanako sa panahon nga ako mutudlo kaninyo sa mga kabalauran o mga paghukom na inyong buhaton diha sa yuta nga inyong lakason o ang kunon. So mo kay na kuha naman sila, gipaigawas naman sila sa pagkaulipon. So napadulong na sila sa katong yuta nga saan? Danaan. So unsa man instruction? Verse 15, busa bantayi. So dili kumpiyansa, bantayi ang inyong kaugalingon pag-ayo gyud. So dili gyud na kumpiyansa. Kay kamo wala man makakita. Natawag ang warning. Kay kamo wala man makakita bisan unsa nga porma, di ba? Sa panahon nga ang Ginoo nisulti kaninyo dito sa Horeb. Di ba? Sa Mount Sinai, di ba? Gikan sa tunga-tunga sa kalayo. Mo ni ang warning. Verse 16, aron unsa man dili ninyo mabuhat ang makahugaw o muhimo alang sa inyong mga kaugalingon o kinulit nga larawan diha sa porma panawa sa bisan unsa nga kana mo bisan unsa nga hulagway tawa apil na dili na baka nating baka ang giingon dinhi nga ilaha ra man gyud kay nating baka mangguto nga kani saon ni idili gihapon sama sa dagway sa lalaki o babae. Lalaki o babae. Taaman lagi. Verse 16. Amuana man ang ilang rason. Nating baka man to. Pero paning amua, di man nating baka o kirap. Uy, unsa man ini verse 16? Aron dili ninyo mabuhat ang makahugaw o muhimo alang sa inyong mga kaugalingon o kinulit
nga larawan sa porma sa bisan unsa nga hulagway, di naman ni baka ang giingon dinhi tanaw dali sama sa dagway sa lalaki o babae. Clear? Naaman na gini, ingon na sala to sa mga tao kanang Moises kay nagpamong sa baka pero kaning amo di man ni baka, nating baka oy. So dili sama sa dagway sa lalaki o babae. Ni sama sa bisan unsang mananap nga naa diha sa yuta, ni sa bisan unsa nga langgam nga naglupad diha sa kanginan, ni sama sa bisan unsang butang nga naa nagkamang diha sa yuta, ni sama sa bisan unsang isda nga naa diha sa tubig. So klaro kayo. Verse 15 to 16, no? Take careful heed to yourselves. Diba? For you saw no form. Yan yung iklaro. When the Lord spoke to you at Horeb out of the midst of the fire. Labi pag pakingsulti sa Diyos to, na ay, ano, kalayo dito, nagkalayo. Yung siya, wak man yun nagpakita to forma dito. Verse 16. Lest you act corruptly. Mao ito yung rason nga nuwa din sa nagpakita forma kay siya. Lest you act corruptly and make inana ang tao. Kabalog yun ang Ginoo sa kadautan ng heart sa tao. O tumagin sa nagpakita forma dito. Kay lest you act corruptly and make for yourselves a carved image in the form of any figure, the likeness of ano ba? Male or female. The likeness of any animal that is on the earth or the likeness of any winged bird that flies in the air. So, klaro, no? Dini. So, karon ang pangutana. Ngano man na ang Dios wala ni pakita diya sa mga katawhan sa bukid sa Horeb. Ang unang ngalan sa Mount Sinai, di ba? Diya sa bisan unsa nga porma, klaro. Na ang Dios kabalo gid siya. No? Na ang tao kurap mugama o pero bisa pag wala ay gama gihapon inana gid ka hadlok ang so mo na no ngano siya nagpakita dito tungod kay kabalo ang Dios nga kini mao man katawan mo buhat gyud pero bisag man napakita sa gibuhat naghimo gyud. Samot na itong napay formato. Ila itong kuliton. Yeah. O mga no, nga matod pa sa usa, no? Nga, mudipinsa sa pagbuhat o larawan. No? Ila maging nalabanan. Ila maging nagdipinsaan. O matod pa sa usa nga, muhimo og larawan, na okay ra kuno ang pagbaton o kinulit nga larawan. Kaya siya maingon, na kuno, balikan na ito ang nating baka nga bulawan, mao ni ang dili kuno sibo nga simbolo mo represent sa Ginoo mao na nga gidili na sa Dios kay kini gikan man gud sa pagano kuno naway lang mga rason na sila magdebate na sila mao na rason ang nating bata man gud gikan man gud sa pagano mao na nga di na siya okay sa Ginoo kay di man na sibo nga mo represent sa Ginoo kay sa pagano gud gikan matod pa sa usa nga modales. Tinuod, di ba? Tinuod. Pero ang pangutana, aron, atong sundan, ilahang rason nga, pagano to gikan. Pero ang pangutana, ang Santo Niño, o ang itong nga Nazareno, Black Nazarene, sibo ba po na, nga simbolo, mo represent sa Ginoo. Kaya lang nga, sibo ko no. Kaya lang rason, dili to sibok tong nating baka ani ang argumento. Ilang rason, di ko no sibok tong nating baka kay gikan to sa pagano. So karon ang pangutana, ang Santo Niño, ang itong nga Nazareno, sibok o pud na nga mo represent sa Ginoo. Sa Ginoo na. Okay mo man pinay rason, away lang nga debate. Di ba? Hingpit na dili gihapon. Ngano man, ngano mo ingon mo nga dili? Sa terason, nganong dili man sibok sad nga mo represent sa Ginoo. We should not worship God in any form. Any form? Unsa ba? Kinahanglan kabalot ani. God is a spirit.
The Spirit sa pangubad. So yung nauna-una. Ako naman nagyan sa labay. Atong nagyan. Nanong dili man sad Cebu na nga mo represent. Kailang rason, balik ko na ko, ang nating baka, gikan sa pagano. So ang question, ang Santo Niño, itong nga Nazareno, Cebu pa po na ang mo represent sa Ginoo. Yang tubag, dili gayon. Kung dili gayon, unsa man, ngano man. Okay na nga reason, pero ako nang gisulti sa Milabay. Nga kanag yung wala babalik gyud og ilahang rason. Kaya lang rason gikan sa pagano, kay dili baday usab nga ang larawan sa Santo Niño mo pudagikan. Kana mo siya imo igo nila. Sakto man to. Pero kay ilang rason ba? Kay ang nating baka gikan kuno sa pagano. So ilaha i-justify ang Santo Niño nga mao'y Cebu. Kaya ang palihon, Cebu pa po na mo represent. Kuan mo ko, si Santo Niño sa gamay pa si Jesus, ang Black Nazarene, pagkuna. Dayon, wala pag yun, pakita ang Ginoo sa iyang image. Ang problema na ron, na lagi kopya. Sa nito. Naada picture sa Jesus, gamay pa siya. Gibe, yan ito Bible na picture. Basta kayo tanang itsurang bata, mo na. Mao na rin problema. Kung saan yung pagkahibalo, nga mao gyud ang nauna. Nga daghan man kaayong bata. Ang problema do jud kayo na. Diba? Kay wa man Wala may kamera sa una. hilom kayo ang Bible ana. Kay di mo yun po bitaw giingnan tong mga tao sa panahon ni Moises nga wa gyud nagpakita og porma ang Dios didto. Kay kabalo ang Dios nga mugama gyud mo Dios. Ang ang makita anang dagway ang Santo Niño. Diba? Kaya dili ba na usab nga ang larawan sa Santo Niño nagika na sa asa? Magano man gihapon? Si Miramis. Panan tayo. Klaro, nagikan usab. Ngano man? Kaya ang atong mga katigulangan, balikan yun na nato. Wise mo kayo sila dito. Diba? Katigulangan nato daan na nadadaay mga gisimba nga gitawag og anito. Research na ninyo. Di ba na area? Ato ang Diyos Pilipinas. Magi-google yan. Kita niyo, gagmaysan. Picture niya po niya. Kita ninyo. Pero, ilan ang panindutan. Ito akong giingon ninyo. Ilan ang gisaninaan sama sa batang lalaki sa hari sa Europa. Okay na, di ba? Nagkapakapasan. So, mga ilang gisunob anang mga anito nga di man ito pagpag dinuod man na. Awag ninyo. May naka-influence sa nila. Kung nga naman ang mga katawhan, balikan na ito. Diya sa Oreb, naghimong bulawan, nating baka, na musibulo sa Ginoo, bisan ko ang bulawan nga nating baka nagikan sa pagano. Anong himo man sila? Kabalo man sila na ila itong ginupya dito sa Egypt. Di mo, ito ilang i-worship yan dito sa mga Egyptoano. So, wala man sila kagitag porma, akato na lang. Imuon na itong simbolo para sa Ginoo. Mawag yapon nila rin. Wala man takitag kung saan ang Baby Jesus, naamay gihimong mga Diyos sa itong katigulangan ng bata. Mauna, ato na sunuban o. Posible ba? No? Kaya kung tanaw mo ng batang lalaki sa halilu, abi na kung paano, ginaam gini ay, itong murag na ikapa ba nga. So, muna, no? Ang katarungan, mauli, anong gagama din sila, bisag, ang katong mga salita ba, nagama din sila o ating baka, bisag kabalo sila, nakato, ikan sa pagano, ang sabay rason, tungod kay ang Ginoo, wala mong nagpakita, no? Sa mga katawan, bisan unsang kurma dito sa bukid sa Busa, ilan na lang giuslan, mo na ang rason nila. Ilang giuslan, unsa man, ang usa nga forma sa unsay gisimba sa mga pagano. So mo na ang katarungan ngano nga muhimo sila og larawan sa nating basa. So karon dili ba nga maura usab ni ang sitwasyon sa Santo Niño? Ngano nga nibuhat ang mga katawan nini? Inato kalimtan. So ato na nag-explain sa milabay nga ang Bible tinuod nag-describe sa detalye sa pagkatao ni Jesus may tungod sa nature, di ba? Yang kinaiyahan ba? Sa iyang pagpamuhat, sa iyang pagpanudlo, ang Bible clear na, detalye na.
Apan wa gyud sulti ang Bible sa bisan unsa nga pagulagway siyang physical nga forma. Wala, di ba? Sa New Testament kita ba ta? Wala oy. Wa gyud na. Sa mga sulat sa mga apostol, sulat sa ni Mateo, Marco, wala gyud na gibutan diha. Di ba? Hinoon katatong example sa Milabay na ay duol-duol katong sa Old Testament, Isaiah 53 verse 2b, di ba? Walay kaambong nga itsura, di ba? Sa Isaiah 53 2b, o kahalangdon nga kita mutan-aw kaniya, ni may panagway nga kita madani diha kaniya. Mao na ato makita sa Bible. He has no stately form or majesty that we should look upon him, nor appearance that we should be attracted to him. Mao na tinaw kayo. So muna no nga gawas niini di na ta kakita pa o pag-describe sa Bible may tungod sa physical na lawas. Di na ta kita gyud. Sa pagsaon niyo basa. Ang nilahan na lang ngayon sa history dito kuno sa lubngana na ay nipurma dito katong nabilin nga anyo ipurma kuno ngaon dito. Mao na nga ila kong ipurma sa mga gabi. Diba? Veronica. Gubusa, no? Ingon nga tinaw nga wala gi physical nga paglagway ni Jesus. Karon unsa may gibuhat nila sa RCC? Sila ni ulos. Kay wa pay paglagway. Ang ilang gihimo nihulam sila gikan sa atong mga katigulangan sa ilang pagano nga gisimba nga anito nga Dios. Di man ta kahit sa Bible, so iuslan lang po nila. Pareha ra gyapon. Katong mga katawhan sila, niulos po sila sa Dios sa ito. Sila po nangulos po sa Dios sa atong mga tigulangan. Unya, ila na lang gisuluban og sinina. Daw pareho tan-aw sa batang hari nga lalaki sa Europa. Di ba? Pero bisan pa niini nga pagbadlong, mukumbati pa gyud sila supak. No? Naapod yapon sila argumento. Unya, moingon sila. Unya, unsa man di itong gisugo ni Moises sa Ginoo? Kadaghan na diyo kanang mao gini ang argumento. Nga unsa man kuno tong gisugo si Moises sa Ginoo sa pagbuhat og tumbaga nga bitin. Katawa yan, piki di ito. Mana dayon. Dili di ito igok na nga mo justify na pwedeng magamit og simbolo mo represent sa Dios. So, unsa man? Kamu, paggamak man si Moises, kamu, pala mong reason. Prophecy to sa... Na, katawa na sila, kaya daghan na kayo makita, ang diwate, katawa na yung upulit, di mao. Kataro ana, gipagama. So, nagsubo na gani ang Ginoo. Mingon pa yung dili. Kasi katawaan din kayo. So, atong tanawon, sundan na to. Pero ang pangutana, kung ang maubang nga tumbaga nga bitin, gihimo ba to pagtuyok, ingon nga mong alagad sa pagsimbolo, ana ang rason, mo represent diha sa Dios. Unsa may kontekst sa pagsugo sa Ginoo ni Moises? So, unsa man? Aron ka, mohimo, tao. Mulawan, unsa may kontekst ato? Pangpaaklar pala. Ha? Tinaw, nga dili, gayon. Mo maong sa ila. Gawas pa, unsa may nahitabo sa maong tumbaga nga bitin nga gibuhat ni Moises. Unsa ato makita ato? Katong gigama ni Moises nga tumbaga, unsa may nahitabo ato? Ha? Ana sa 2 Kings, unsa may nahitabo ato? 2 Kings chapter 18 1 to 6. Kay na mao ginagalikon nga pangilad sa mga tao gyud, di mga tawa din sila kanhi yung mga laik tinuuhan. Ang dili gyud kimo pag sa gipagama si Moises. Pero kung sa may natabo atong gibuhat nga tumbaga ni Moises. 2 Kings 18, 1 to 6. Tanaw gali. Karon sa mikabat nagtulo ka tuig si Hosea, mo na nino, ang anak kalalaki ni Ila, ari sa Israel, nga si Hezekiah, ang anak kalalaki ni Akas, ari sa Juda, nahimo ng hari. Siya nagpanuigon na 25 ka mga katuigan sa diha nga siya nahimong hari. O siya naghari sulod sa 29 ka mga katuigan diha sa Jerusalem.
o ang ngalan sa ikinahan mao si Abi, ang anak ni Zacarias. Verse 3, og siya nagbuhat no sa matarong sa pananaw sa Ginoo, nagbuhat sa matarong sa pananaw sa Ginoo, sumala sa tanan nga gibuhat sa iyang amahan nga si David. Iyang gipangtumba ang mga tag-as nga mga dapit o gilumpag ang nga haligi nga bato o giputol ang asira. Iya usab nga giputol-putol o ginagmay ang halas tanawa. Mao man nga tumbaga nga gibuhat ni Moises. Ganaman sa manitabo to gisimba na puto nila. Kay hangtod ni atong adlaw ang mga anak sa Israel nagsunog og insenso nila. Awa. Ba? O kini iyang gitawag nga nihustan. Siya ni salig diya sa Ginoo, ang Dios sa Israel pusa human. Kaniya wala na isamak kaniya diya sa tanang mga hari sa Huda niadtong naguna kaniya. Kay siya mingdot-dot man sa Ginoo, siya wala mo biya gikan sa pagsunod kaniya, Ginoo naa nag-amping sa iyang mga kasuguan nga gimando sa Ginoo kang Moises. Usa ni tabo sa tumbaga. Klaro, di ba? He removed the high places and broke down the sacred pillars and cut down the Asherah. He also broke in pieces the bronze serpent that Moses had made. So, pinupino niya to. So, ipakita, na ang Diyos nun nga hari na si Hezekiah ni dugmok sa bronze nga bitin nga gipabuhat sa Diyos kang Moises alang sa mga katawhan nga naa nagpasidungog niini. Malagot lagi gyud, no? Ang Diyos anak mo nang giguba gyud. Nya tin-aw kayo ng bronze nga bitin nga gibuhat ni Moises nga kinidili pwedeng himuon nga giguba gani. Gipino-pino gani niya. Mingon sila nga mao na nahihimplo noon. Musulod noon ta. So dili pwede nga himuon nga magamit nga nga muhimo tag simbolo, mo represent diya sa pagsimba sa Dios. Dili kayo. Naot nga klaro na nato. So nakuha na nato na natubag nato ilang question. Nga pwede. Pero kung makalatas ka na naapay sunod. Pero siguro po nga dili sila mudawat anang reason. Pero kita tin-aw kaayo nga giguba dito sa Ginoo. So mukumbati pa yun. Musupak pa yun sa kamatuoran. Nga, sa sunod nila nga question, o niya, kato di ang duha ka kirubin. Panapod, dirahan na po ka. Unsa man itong duha ka kirubin sa arka, sa pakigsaad, covenant. Nga gipabuhat sa Diyos kang Moises. Na, problema na po ka, sa tubag. Di ba? Piki na ito. Dili na ito, igok nga mo justify. Na pwedeng mo gamit o simbolo, mo represent sa Diyos. So, saan po na tubag ninyo? Problema na po tayo. Kasi mingon na po tayo, basta, mao na inyo, hantinuhan, mao po niya mo. Patay. Di ba na to, ang Christian, dili ra, mo ni pinsa. Kung dili, muatake sa. Di mo nag-iimo ni Apostol Pablo. Kaya usahin na ba, kung di kayo taga to, namingon na lang taga, lahit mo, lahit po ni amo. Adita ka, argue yun. Mo na gamit na to, panahon sa pag-tuon. So, basta inaanin na ito, di kayo mo tuunan pag-uman, may mo po na iyo, mo po niya mo. Taytaan na. So, usapan mo na. Nato. Di na ito pwede nga mo represent. Di na ito pwede mo justify nga mo gamit o simbolo ka. So, gipabuhat man gali si Moises sa Diyos ang larawan. Sa duha ka mga kirubin, kita pa'y dili. Naon dito. Sunod, ingno pa ka pataka, raman mo. Mga lahit yung mong tinukuhan, lahit yung mong religion. No, naunay ka. So, hugot kay ka, sa una. Diba? Pero, ano na siya? Pero ang pangutana, balik ka Japon, ang maubang nga arka sa pakigsaad, Ark of the Covenant, uban sa duha, di ba? Nato duha, ka mga kirubin, ipabuhat ba ni sa Diyos kang Moises aron himuong simbolo mo represent sa Diyos. Sumala ang question. Ipahimo pa si Moises adto aron himuon nato na musimbolo nga mubuhat o tao larawan. So mo na. Sa mo na ala pagtubag. Ingno na puta dayon nga dahil mo tinuhan.
Di ba? So, mabasnan sad, di ba? So, klaro nga wala man gipagama sa Ginoo katong do ka kirubin aron himuong simbolo. Na may purpose ang Dios adto. Di ba? Din-aw na tawag Exodus 25 verse 10 to 22. Ato ni tan-awon mga teksto nga dagko ay nilang ibato, no? Nato para matugutan sila na pwede ra gyud mahimo larawan. So, nawag kay Exodus 25 10 to 22 unsay gisulti. Sila mobuhat og usa ka arka, mao man ang istorya ni. Diba di mo ilang mo kanang putlon. Sila mobuhat og usa ka arka sa kahoy, sa akasya, duha og tunga ka mga siko ang gitason og usa og tunga ka mga siko, di ba? Ang kalapdon og usa og tunga, so daghan kayo. Verse 12 bitso ta. Imo kining taplakan, di ba? Og lunsay nga bulawan sa sulod og sa gawas. Taplakan mo kini o buhaton mo sa ibabaw niini ang usa ka hinulma nga bulawan nga mulibot ini. Verse 12 ingon ini og magpatunaw ka og upat ka singsing, no, nga bulawan alang nini og ibutang mo sa upat ka tiil-tiil ni ana, duha ka singsing sa usa ka kilid niini og duha ka singsing sa pikas nga kilid niini. Verse 13 o magbuhat kag madayungan sa kahoy nga akasya nga gialupan og bulawan. Verse 14 o ibalhog, no, isulod mo ang mga dayunganan sa mga singsing sa mga kiliran sa arka aron madayungan nila ang arka. Ang mga dayunganan magpabilin sa sulod sa mga singsing sa arka, dili sila kuhaon gikan ni ana. Verse 16 o ibutang mo sa sulod sa arka ang pagpamatuod nga ihatag ko kanimo. Then verse 17, magbuhat ka og usa ka laran sa pagpasikuli sa lunsay nga bulawan o ang iyang gitason duha ka siko og tunga o ang iyang kahabugon usa ka siko og tunga. Versikulo 18, og magbuhat ka og duha ka mga kirubin. Tara, verse 18. Magbuhat ka og duha ka mga kirubin nga bulawan sa buhat nga sinagsal, buhaton mo kini diha sa duha ka tumoy sa alaran sa pagpasiguli. O magbuhat ka og usa ka kirubin sa usa ka tumoy o usa ka kirubin sa lain nga tumoy sa tul-id gayud sa alaran sa pagpasiguli. Bubuhat ka og mga kirubin sa duha ka tumoy niini. O ang mga kirubin bubuklad, mo bitaw na mga picture na sa ilang mga pako sa ibabaw o mutabon sa alaran sa pagpasiguli uban sa ilang mga pako. Ang ilang mga naong magkatubangay, so di ba kita lang sa picture sa usa-usa nga mutan-aw sa alaran pagpasiguli ang mga naong sa mga kirubin. Ibutang mo ang alaran sa pagpasiguli sa ibabaw sa arka o sa sulod sa arka, ibutang mo ang pagpamatuod nga ihatag ko kanimo. Versikulo 22, o dito ako makitagpo kanimo o ako makisulti kanimo ikan sa ibabaw sa alaran sa pagpasiguli ikan sa duha ka mga kirubin nga naa ibabaw sa arka sa pagpamatuod mahitungod sa tanang mga butang nga akong ihatag kanimo nga mao ang tulumanon alang sa mga anak sa Israel. So gipabuhat gid no, si Moises. So, di ba? O ngani, taliwala nini angay natong timan-an nga ang mga katawan wala gid sila gitugutan. Unsa may kuan ni gani? Gipagama. Pero unsa dito'y balaod ati? Sa ubang bahin sa kasulatan, wala sila gitugutan sa pagtanaw sa arka sa sa Ark of the Covenant. Kay kung mutanaw sila niini, unsa matay kuan ato may tabo. Tanaw sila ato. Mangamatay sila. Sumuna nga unsa may gihimo atong gitabunan ni. Katong gipagama nga duha ka kirubin na ato gipatabunan to. Di ba? O baga ka panapton nga ang color blue sa tanang panahon. Tanawa, ano ingon tanawa? Numbers chapter 4, verse 5 to 6. Kaya mo nito ilang pasiyan nga. Unsa man to? Ipatan-aw dito. Nga ilaharo perti man lang halok-halok anak. Kani kay di man nga imuon ni simbolo. No? Numbers 4, 5 to 6. Sa diha nga pagikano na ang katawan, si Aaron ug ang iyang mga anak lalaki musulod o panangtangon nila ang tabil nili o kini itabon nila. Daw kasi buhaton nila, gibuhat nila
O kini itabo nila sa arka sa pagpamatuod. Then verse 6, o itabo nila sa ibabaw nini ang tabon nga panit sa mga mananap sa dagat o buklaron nila sa ibabaw niini ang tabon nga lubos asol. O ibutang nila ang mga yayungan ni ini. So unsaon dito nila ilang tabunan? Di ba? Tanawa ang context, ilang tabunan. Tanawa sa 1 Samuel Kapitulo 6, versikulo 19. Unsay na tabo? 1 Samuel 6:19. Siya ni hampak sa mga tao sa Bit-Simis. Tungod kay sila ni tan-aw man, siya lang itanaw. Ngadto sa arka sa Ginoo. Di ba? Motong tabunan to. Dayon, ang nahitabo sa 1 Samuel, ni tan-aw sila ngadto sa arka sa Ginoo. Dayon, unsa man, gipambuhi sila sa Ginoo. Mo na kasaysayan ana, istorya. Siya ni patay gikan sa tanan nga mga katawan usara. Usa kadagan. 50,070. Usa ka libo atong makit-an perti na kanagana kay naka 50,000. Ipatay sa Ginoo. O ang mga tao nagbangutan tungod kay ang Ginoo ni patay dili ang mga sundalo. O gisulti sa sulat ni Samuel. Nipatay sa Ginoo ang mga katawan uban sa dakong kamatay. Unsa ra hinungdan? Nga namatay sila. Yung tan-aw ra atong arka. Eh di man to ipatanaw. Dili to ipatanaw to gipabuhat lagi si Moises. Pero dito ipakita. Mo to tabunan dito. Kay kung tan-awon to, masuko gyud ang Ginoo. Kini lagi sa ganahan ang naay simbol-simbolo lagi nga. Makoy nay ano sa tao. Tagaag pagtagad. So unsa ka delikado ang gihimo sa mga tao. Pero ang Ginoo mo dili dali masuko. Pero human ana kung sa may tabo sa judgment. Pag dili maginulsol, may mo na delikado tayo. No? He struck down or killed some of the men of Beth-Shemesh because they had looked into the ark of the Lord. He struck down of all the people 50,070 men, and the people mourned because the Lord has struck or killed the people with a great slaughter. So busa, kung ang maong arkas pagigsaan ug ang duha ka mga kirubin ini nagsimbolo pa, nagrepresent pa ni sa bisan unsa lang, kini nagsimbolo, nagrepresent sa realidad nga walay makahimo sa pagtan-aw diha sa Dios nga buhi. Wala. Kaya kung makakita bitaw kas Ginoo patay juga. Kay balaan ang Dios. So mao ni ikaduha nga prinsipyo. Sa unsa yung nahuna o gisulti sa Dios may tungod sa sinulog o sa pesta sa itong nga Nazareno, Black Nazarene nga ang pagsaulog nini nakalipay sa Dios. Nakalipay? Sila rin kaingon na nagkalipay. Pero klaro kayong Bible, basta magbuot-buot nila na nasukog yun ang Diyos. Kada January, sukog yun ang Diyos. Pero ang Diyos, dili dali masukog. Kabalo na ta. Una, ang trabaho na to, musangyaw ta, yung gusto ang Diyos, uhin mo mga larawan. Nakapasukog yun na siya. Batok niya itong nagsimba, nagpasidungog sa binuhat ng Diyos. Ibasa, balikan na ito, Roma 1:25. Kinsa mo ko na nagpasidunggan na? Sino na una? For they exchange the truth of God. Romans chapter 1 verse 25. O ginamubato nila. For they exchange the truth of God for a lie and worship and serve the creature rather than the creator. Tanawa, God. Kung sa may lagi padak-an Diyos, kung sa may lagi prosi, di ka namang binuhat sa Diyos. Ilista nila. Kaya kinsa man gid ingon sa Bible, kung sa gisulti siya ra ang magbubuhat, dili ang iyang mga binuhat. Mo na magbantay ko ta mga kaigsunan kay atong heart gusto gid Dios. Mo na si bisan kinsa musukog gid Ginoo na, siya ra gid atong tagaag sino. Walay binuhat, apil lang tao. Kinsa man ang tawad, kinahanglan gid ginahimuong Dios. Kay klaro, for they exchange the truth of God for a lie and worship and serve the creature. Anong creature? Rather than the creator.
who is blessed forever. Amen. So kinsa ra may atong pasidungan ang magbuhat. Walay si bisan kinsa nga binuhat niya nga atong ituboy. Nga mao'y atong mura magsimbaho na sa itong ginaboy dili ka ang Diyos. So sa katapusan, ang managin nato. Di man nato no nga kung unsa may mga huna-huna sa tao, di man nato mapugngan diyan huna-huna ang gilang tao, di ba? Kinsa may pugong, ang buot huna-huna ko, di ba? So mana nato nga kung unsa may mga huna-huna sa tao may tungod sa sinulog o sa piyesta sa itong na Nazareno, Black Nazarene, dili na mao'y importante. Di na mao'y mahinungdan. Unsa may dai mahinungdan? Ang importante unsa may hunahuna o gisulti sa Dios. Magday ato. Unsa may hunahuna o gisulti sa Dios may tungod nili. Dili ang kaalam sa tao kay mungutana mo grabe man ang reason. Pero ato man gitan-aw ang Bible ron, ang pulong sa Ginoo. So dili ta concern. Dili ta sa unsa ilang rason. Ang importante unsa may hunahuna o gisulti sa Dios may tungod nini ug sumalak sa pulong sa Dios ang sinulog ug ang piyesta sa Black Nazarene wala ni nakapahimuot sa Dios kundi ikaligututan ikapunta ni niya. Di ba? O kini usa ka dulumtanan sa Dios nga kun dili pa tungod sa pagkamapailobon sa Dios. Diha sa mga nagsaulog nini apil na ang atong nasod. Dugay ra unta ni nga na grabe kaya ang Pilipinas ka madis-dis. Wala ang tani. Pero kita na to ang Ginoo mapailo. So mukopya ra punta na sa Ginoo. Punta dayon pabuto. Na nagpasensya. Mo tong sa 2 Peter, di ba? Chapter 3. Ano gyud? Kinalan awaton ginato unsa ginaya sa Ginoo. Chapter 3, verse 9. The Lord is not slow about His promise. Sa mga yung promise sa context, adigin ta siya, nangan-nangan na mubalik siya karong silutan. Pero yun siya, tingnan siya din eh. The Lord is not slow about His promise, as some count slowness, na mura dinayan, but is kanigyan patient toward you. Philippines. Not wishing for any to perish, but for all to come to repentance. Di ba makataway mo na, limot ng Ginoo, man lagi isinutan. Tungod ra gyud sa pagkamapasensyaon sa Ginoo. Klaro ang pulong niya nga di siya gusto ana. Klaro jud ay. Pero but is patient toward you. Not wishing for any to perish, but for all to come to sinawat ang Diyos. Maghatag o paginulso sa mga tao na nag-practice ano. Kaya kung muabot na ang bang kinutuban sa pasensya sa Ginoo, ang sana may buhaton niya. Silutan. Muna, nasugo siya. Acts chapter 17. Ano to? Acts 17. Verse 30 to 31. Siya yung sugo. Karo. 30 to 31. Ingon din ito. Therefore, having overlooked the times of ignorance, God is now declaring to men that all people everywhere should repent. Ano man? Because He has fixed a day in which He will judge the world in righteousness through a man whom He has appointed, having furnished proof to all men by raising Him from the dead. So, nagsugo din siya karon. Tapos na atong panahon. Muna nga, kinalan mo inulsod ng mga tao sa ilang pag-ibig. Busa, kung sa may ato ang kanunan, usag yun ni kadulumtanan sa Diyos. Balik ko na po, ang kundi pa tungod sa pagkamapailobon sa Diyos. No? Sa mga nagsaulog ni apel na ang atong nasod, dugay raw ta ni naragan. Pero mapasensyaho na. So busa, ang sa may angan atong buhaton, pahilayo gikan sa pagsaulog. Dini. Ayaw pag-apil-apil uban nila.
Ayaw itugot nga mahimo kang part nila. Lain gikan kanila ug tawga ang uban nga mopahilayo usab gikan sa ulo. Kay klaro na kay init kay kapungot sa Dios. O kung ikaw nakaapil na sa pagsaulo, nanduol karon kang Kristo alang sa kapasayloanan sa imong mga sala. Kay siya mauman ang tigpataliwala sa mas maayo pa nga covenant. Sangpit iha kaniya nga hugasan ka uban sa iyang dugo ni Ginoong Hesus. Dahil yung sangpit kaniya nga siya mga yupo puli sa imong lugar aron ang pagkamatarong sa iyang dugo ni Ginoong Hesus mahimong mabutang, ma-apply diya kanimo alang sa kapasayloanan sa imong mga sala. Kay ang pulong sa Dios nagsulti ni Hebrews chapter 8 verse 6. Apan karon siya si Kristo nakaangkon og usap kapag pangalagad nga labaw pa ka maayo kaysa daan na pakigsaad kay nahimo man kini pinasikat sa labaw pa ka maayong mga saad. No? But now he has obtained a more excellent ministry by as much as he is also the mediator. What ay lain ba? This Mary. Ang tigpataliwala si Jesus na yun. No? He is also the mediator of a better covenant which has been enacted on a better promises. No? O kung ang pipila ka nato dili sad-an sa pag-apil, sa pagsaulog sa sinulog, o sa pag-ista sa Black Nazarene. Pero hinom dumi, ngayon ka na out, ang pugo kay nanakot. Pero hinom dumi, na ang dili nimo pag-apil sa sinulog o sa pag-ista sa Black Nazarene, wala na nagpasabot. Nga muminos na ang imong pagkasad-an sa imong pagsupak sa uban nga balaod sa Dios. Wala na. Kung wak ka naglapas anak, pero nakakagilapas sa uban, wala nagkuminos nga gamay ra ni akuarin, sila rin ako. Wala gayo. Busa, ayaw o response sa imong kaugalingon nga pagkamataro. Diha niining maong mensahe. No, ayaw sila mura na kalulutan pero nakay habit ron nga sige kag supak sa balaod sa Ginoo, di yung kaminos o nang imo dili gayo. Pareha ra na tanan og kaso. Una nga ayaw katawa nila nga ikaw na ako kay gi-practice nga isupak po nimo mabalaod sa Dios. Ayaw gayo. No? Doon usab diha kang ang solusyon ra gyud na Christ ra gyud. Ang ending ani Christ ra gyud. Doon usab diha kang Kristo alang sa kapasay doanan sa imong mga sala kay kitang tanan nagkinahanglan ka Kristo. No, dili ta ingon pa nga ambog kita kay matag simba pero daghang kita gihimo mapaglapas ang kasuduan. Maura ta. O ang solusyon doon Kristo. Ayaw pagsalig sa imong pagkamataro kay di gyud ka matarungon ana. Mahimo ra gyud tang matarong pinaagi ra gyud sa perfect na trabaho ni Kristo. Mag-amo. O Diyos nga langit nun, salamat nga na gumanamo ni nga pagtuon. Priming ang taong Espiritu sa inyong mga pulong, mo tuhok din sa among mga kasing-kasing, o nga amo ko ni isang niyo, na itong mga tao nga nalimbungan sa ilang paghuna-huna, nga matarong ranang mo, himo kong mga Diyos. O Diyos. Kapan, ang imong pulong tinaw nga nagsultig hilir, kaligot-gutan yun na ni mo man. Bisan unsa pa may ilang mga rason, dili yun na ni mo tugutan. Kaya tinaw, nga nagsulti mong mapulong, nga higugmaon ka na mo, stibok na mong kasing-kasing, stibok na mong nahuna, stibok na mong kalag, o kaya na, nagpasabot na nga, kinahanglan may magbaton ng lain pa nga Diyos. Dili may magbuhat o nga Diyos. Kaya kung ako ng buhaton, dili may sa tinuray, na higugman mo stibok na mong kasing-kasing, stibok na mong nahuna, stibok na mong kalag. O Diyos, ipahilayo may sa mga Diyos. Minsan, unsa nga mga binuhat. Nga di na namon himuhong Diyos ang mga kaugalingon, kundi ikaw lamang ang magbubuhat. Mo ngay namong gaydon hangtod sa kanturan. Busa, salamat kaayo, ibalik na mong dungog himaya, di alam mong sangalan ni Ginoong Hesus. Amen.